Nahihilo ko. Grabing hilo ko. Pagrereklamo ni Mara habang naglalakad dito pa uwi. Galing kasi ito sa inuman kasama ng kanyang mga katrabaho dahil may mga bagong pasok sa restaurant ng kanyang pinagtatrabahuhan. Siya kasi ang manager sa restaurant na yon, kaya naman pinilit siya ng kanyang mga kasamahan na sumama. Pagkatulog pa lang ni Mara, ay agad itong naistorbo ng sunod-sunod na tawag. Akala pa nga ni Mara nung una na isa itong alarm, ngunit wala siyang trabaho sa araw na yon dahil dalawa ang day off niya. Dahil sa sobrang inis, ay napilitan si Mara na bumangon para kunin ang kanyang cellphone sa kanyang bag. Wala naman itong boyfriend kaya imposibleng may tatawag sa kanya. Hanggang sa naalala niyang mayroon pala siyang kaibigan na kanya ring kasama kagabi. Anong oras na? Natutulog ka pa rin? Inis sa sigaw ng kaibigan ni Mara na si Rina. Ano ba, Rina? Alam mo namang uminom tayo kagabi. Alam ko, pero wala nagsabi sa'yo magpakalasing ka hanggat umaga. Galit na sabi ni Rina. Bakit ba nambubulabog ka na naman? Aga-aga nagbubunga nga ka. Huwag mo kalilimutan ng last night na pupuntahan natin mamaya, okay? Naising ko na sa'yo ang address. Mahinahong sabi ni Rina at sunod-sunod pa itong nagsabi ng dapat gawin ni Mara para hindi na masyado pang maramdaman ng kanyang hangover. Si Rina ay kasama niya simula bata pa lang sila sa orphanage hanggang sa lumaki na sila at umalis sa Bantay Bata at magkasama pa rin sila. Ngunit last year ay ikinasal ng kanyang kaibigan, kaya naman sa tawag na lang nangungulit ang kanyang kaibigan. Napabuntong hininga na lang si Mara at naisip na baka mumultuhin siya ng kanyang kakilala na namatay kung hindi siya makakapunta. Kahit nahihilo pa si Mara at nararamdaman ang pagkalasing, ay naligo na ito at nag-ayos ng kanyang sarili. Dali-dali naman pumunta sa lugar si Mara kung saan sinabi ng kanyang kaibigan. Dahil hindi makapag-isip na maayos si Mara, ay sa ibang lamay ito pumunta. Agad na pinagtinginan si Mara ng mga taong nasa lamay. Hindi naman ito pinansin ni Mara at sinubukang hanapin ng kanyang kaibigan. Hindi mahanap-hanap ni Mara ang kanyang kaibigan at dahil nahihilo ito, pumunta na lang siya sa pinakalikod at doon naupo. Pinag-uusapan si Mara ng mga tao sa lamay. Hindi kasi pamilyar ang mukha ni Mara, kaya naisip na lang na isa siyang babae ng yumaong matanda. Na-curious naman ang apo ng namatay na matanda na si Liam at tinignan ng babaeng nasa lamay ng kanyang lolo. Excuse me, pwedeng maupo sa tabi mo? Ha? Sige lang. Hindi man lang inangat ni Mara ang kanyang ulo dahil sa sobrang kalasingan. Sobrang nagpipigil ito na pigilan ng kanyang pagtulog. Magsasalita pa sana si Liam nang nakaupo sa tabi ni Mara nang biglang naisandalang ulo ni Mara sa kanyang balikat. Pagsilip nito ay nakita niyang natutulog na si Mara. Naamoy ni Liam ang alak mula kay Mara kaya naman alam niyang lasing ito kaya hinayaan na lang matulog. Pagmulat ni Mara, laking gulat nito nang hindi pamilyar ang lugar. Naalala nito na pupunta nga pala siya sa lamay ng kanyang kakilala. Wala nang tao. Ang tagal ko sigurong nakatulog. Mga 2 oras kang tulog. Nangangawit na nga ako eh. Napalingon si Mara sa nagsalita. Nanlaki ang kanyang mga mata na nakitang nakasandal pala siya sa balikat ng isang binata na hindi niya kakilala. Inilibot ni Mara ang kanyang mga mata sa lugar hanggang sa may nakita siyang pamilyar na litrato na matanda. Maling lamay ang napuntahan ko. Akala ko, babae ka ni Lolo. Kunot noong napatingin si Mara kay Liam. Humingi ito ng paumanhin at sinabing hindi niya kilalang matandang namatay. Nag-explain naman si Mara na lasing kasi ito kaya maling lamay ang kanya napuntahan. Halata naman, kahit hindi mo sabihin na lasing ka, mahalata pa rin ng mga tao kapag lumapit sa'yo. Ganun na ba ako ka-haggard? Hindi, ganun ka kabaho. Napaamoy sa sarili si Mara. Namula ito sa sobrang hiya at nagpaalam na lang kay Liam. Dali-daling pumunta si Mara sa tamang lamay para magpakita. Nakita niya agad ang kanyang kaibigan at nilapitan ito. Pagkalapit niya ay agad na nag-react si Rina na ang baho ni Mara. Naalala niya ulit ang lalaki at namula dahil sa kahihiyan. Bakit parang namumula ka? Nilalagnat ka ba o hanggang ngayon lasing ka pa? Ang lakas ng amoy mo. Pagtatanong at pagreklamo ni Rina sa kaibigan. Nakatulog ako, kahit papaano. Nakatulog ako sa jeep. Magpabango ka nga. Kumain ka na ba? Panigurado hindi pa. Magantay ka dito at kukuhaan kita ng pagkain.
Mabait na sabi ni Rina at agad na tumayo para kumuha ng pagkain. Nagpabango naman si Mara, ngunit pakiramdam niya ay ang baho niya pa rin. Hindi niya makalimutan ang pangyayari na nakatulog siya ng ilang oras sa balikat ni isang hindi niya kilala at sa lamay pa na hindi rin niya kilala. Sa pagdating ng Lunes ay naging abala na naman si Mara sa kanyang trabaho. Darating kasi ang bagong may-ari ng restaurant dahil namatay na ang kanilang boss. Hindi mo ba talaga kilala ang bagong boss, ma'am? Nagtatakang tanong ng katrabaho ni Mara. Hindi eh, minsan ko lang din nakita ang namatay na nagmamay-ari dito. Tumango na lang ang mga katrabaho ni Mara at nagayos na para salubungin na maayos ang kanilang panibagong boss. Napaawang na lang ang bibig ni Mara na makitang isang pamilyar na lalaki. Hindi niya inakala na si Liam na nakita niya sa lamay noong nakaraang araw ang kanyang bagong boss. Ngayong alam na ni Mara kung bakit pamilyar ang litrato ng matandang namatay sa araw na nagpunta siya sa lamay. Pilit itinago ni Mara ang kanyang mukha na nakalapit si Liam. Hindi na lang alam ni Mara na hindi pa lang nakakapasok si Liam sa restaurant, ay alam na niya agad na meron si Mara. Pigil sa pagtawa si Liam nang pilit na nagtatago si Mara para hindi siya makilala. Ikinagagal ako na makilala kayong lahat. Sinong manager? Ako po. Wala nang nagawa si Mara kundi humarap kay Liam. Napangisi naman si Liam na ikinahiya ni Mara dahil sa naalala na naman niya ang araw na natulog siya sa balikat nito. Ang galing naman ng timing niyo, Lord. Bakit naging boss ko pa yung lalaking yun? Inis na sigaw ni Mara sa kanyang isipan. Abala si Mara sa kanyang trabaho nang biglang may nagsalita sa kanyang likod. Napahiyaw ito sa gulat at mas lalong nagulat ito na makita niya si Liam na nakangisi sa kanya. Anong kailangan mo? Kailangan ko? Ano pong kailangan mo, sir? Akala ko nakikipag-away ka sa akin eh. Anong ginagawa mo? Hindi ka na ba hangover ngayon? Bakit ba kailangan mo sabihin yan? Ha? Bakit niyo po nabanggit yon, sir? Nagpipigil ng tawa si Liam habang si Mara naman ay namumula sa hiya dahil sa pagpapaalala ni Liam ng araw na yon. Hindi lang yun ay sinundan pa siya ni Liam buong araw at hindi nagsasayang ng oras na ipasok ang mga nangyari ng araw na nakatulog si Mara sa kanyang balikat. Grabe yung laway mo nun. Nakita mo sana t-shirt ko, akala mo nabuhusan ng isang basong tubig eh. Hindi naman ako naglaway hindi ko nga nakita eh. Natawa ng malakas si Liam. Hindi niya napigilan ng kanyang kasiyahan na makita muli ang namumulang mukha ni Mara. Napabuntong hininga na lang si Mara at pilit na nag-focus sa kanyang trabaho. Nang natapos ang araw, ay umalis na rin si Liam dahil marami pa siyang aasikasuhin. Akala nga ni Mara ay iyon lamang ang muli nilang pagkikita, ngunit nagkakamali siya. Araw-araw nagpupunta si Liam sa restaurant. Lagi niyang inaasar si Mara at minsan pa'y nagbabangayan sila tungkol sa restaurant. Pilit kasi na binabago ni Liam ang mga bagay-bagay para lamang asarin si Mara. Hindi naman mapigilan ni Mara na hindi pansinin si Liam kung ginagamit niya ang restaurant. Ayaw niyang mahirapan ng mga trabahador, lalong-lalo na't masisipag silang magtrabaho. Papayag naman sana si Mara sa mga patakaran na sinasabi sa kanya ni Liam, ngunit ikakasama ito ng restaurant at ng mga tauhan na nagtatrabaho doon. Habang tumatagal, ay namamangha si Liam sa katangian ni Mara sa pagpapatakbo sa restaurant. Kaya pala noong nagtanong siya tungkol sa pamamahala ng kanyang lolo doon, ay nasabi sa kanyang walang problema ang kanyang namayapang lolo dahil sa galing ni Mara sa pagpapatakbo dito. Mukhang busy ka. Ano na naman bang kailangan mo? Po. Huwag mo nang pilitin ang sarili mong maging respeto sa akin. Halata naman na, asartalo ka pa rin. Sir, alam mo, real talk lang pagod na ako sa inyo. Ako, hindi. Sa totoo lang, nag-e-enjoy ako. Wala, may sira ka na sa utak. Talaga sira na yung utak mo, sir. Natawa na lang muli si Liam. Hindi niya inaasahan na sasaya ito sa pakikipagbangayan lamang sa isang babae. Halos lahat kasi ng kanyang nakikilala ay hinahabol siya at nagkakagusto sa kanya. Kung hindi dahil sa kanyang itsura, ay dahil sa yaman ng kanyang lolo na sa kanya napunta ngayon. Dahil peak season ngayon, alam kong sobrang napagod kayo sa diretsyo nating overtime. Lalabas tayo ngayong gabi at mag-iinuman. Yay! Mabuti si manager! Mabuhay! Masayang sigaw ng mga trabahador sa restaurant. Mag-ayos na kayo para makaalis na tayong lahat.
Hindi mo ako sasama? Bakit pa? Wag na, masisira lang ang mood ng mga trabahador. Umiling-iling naman ang isang trabahador. Sinabi niya na mas gusto niya makilala si Liam. Sumunod naman na nagsalita ang ibang trabahador at sinabing gusto ring isama si Liam sa kanilang pagsasaya. Napasimangot naman si Mara at naiinis na tinignan ng kanyang mga kasamahan. Harap-harapan niyo akong tinatraidor Natawa ang lahat. Noong una'y laging kabado ang mga trabahador sa tuwing nagbabangayan silang dalawa ni Liam. Ngunit ang tumagal ay naengganyo din sila sa kanilang bangayan na minsan napapag-usapan nilang bagay sila. Ilang beses na rin itong inaasar kay Mara. May nagsabi pa nga sa kanya na parang mag-asawa daw ang dalawa kung mag-aaway sila. Binapatukan na lang ni Mara nagsasabi noon, samantalang si Liam ay hindi apektado. Yung pala, unti-unti na itong nagkakagusto kay Mara. Ganun ka na lang bang naiinis sa akin? Iwan ko ba kasi sa'yo, sir? Wala ka nang ginawa kundi asarin ako tapos ngayon magtataka ka kung bakit lagi ako nagagalit sa'yo. Paano naman kasi kung nahihiya ka o nagagalit ka man? Namumulang buo mo mukha na, daig mo pang kamatis. Huminga ng malalim si Mara at nagpipigil makipag-away. Pagod din kasi ito sa dami ng kumain sa restaurant dahil sa bakasyon, kaya naman, imbis na magalit si Mara, ay mas pinili niyang tapusin na lang ang kanyang trabaho para makaalis na sila. Nagpunta naman sa karaoke sina Mara kung saan pwede mag-inom. Tuwan-tuwa ang mga ito dahil sa wakas. Makakainom na rin siya dahil day off niya rin kinabukasan. Wala nang inisip si Mara kundi magsaya kasama ng kanyang mga kasamaan sa trabaho at kumanta. Hindi niya na nga rin pinansin si Liam nang tuluyan at nagsaya lang ito buong gabi. Hindi niya nalang inaasahan na pagising niya kinabukasan ay katabi na niya si Liam sa kanyang kama. Anong ginagawa mo dito? Dahil sa malakas na sigaw ni Mara ay nagising si Liam. Hubot-hubad silang dalawa kaya naman alam ni Mara na may nangyari sa kanilang dalawa. Ang aga-aga nagbubunga nga ka. Matulog ka na nga muna. Paano ako makakatulog sa ganito? Pinagsamantalahan mo ako, no? Hoy, ang kapal mo Hindi mo ba naalala nangyari kagabi? Alam kong makulit ako pag laseng pero ni minsan hindi ako Hindi na naituloy ni Mara ang kanyang sasabihin nang naaalala niya mga pangyayari nung siya'y nalasing. Nagsuka ito na nagsuka at si Liam ang nag-alaga sa kanya. Nakipag-away pa ito sa kanyang katrabaho dahil ayaw ipahiram ang mic sa kanya. Hindi lang yon. Lumapit pa ito kay Liam para sabihin type niya ito kundi lang siya liging nabubwisit. Nung hinatid siya ni Liam dito sa kanyang apartment, ay hinila niya ito papasok at nakipaghalikan. Napaawang na lang ang mga bibig ni Mara nang naalala niya ang lahat. Ang pinakahuling naalala naman niya ay habang sila'y naghahalikan ni Liam, sinukaan niya si Liam sa katawan. Dahil namumula ng buong mo mukha, mukhang naalala mo na. Ginawa ko lahat yon? Hindi ko akalain na matamis na halikan ay mauuwi sa sukahan. Namula ang buong mukha ni Mara at nagtakip ito ng kanyang mukha gamit ang kumot. Inalis naman ito ni Liam at hinilang kanyang baba paharap sa kanyang mukha. Naalala mo naman ang nangyari sa atin, hindi ba? Hindi. Napabuntong hininga na lang si Liam at hinalikan sa labi si Mara. Nanlaki ang mga mata ni Mara at hindi nagawang mag-react o di kaya'y makagalaw. May nangyari na lahat-lahat sa atin, pero yung labi mo lang hindi ko natikman na maayos dahil sa pagsusuka mo. Napakagat ng labi si Mara at yumuko. Sobra itong namumula at hindi maintindihan kung bakit parang hirap itong huminga. Napakabilis ang tibok ng kanyang puso. Konti na lang ay parang sasabog ng kanyang dibdib. Nagpalit naman si Liam ng kanyang damit at naghilamos. Bago ito umalis, hinalikan niya muna sa noo si Mara at nagpaalam. Hanggang sa pagalis ni Mara ay hindi niya pa rin maintindihan kung bakit okay lang sa kanya na nagiging malambing si Liam sa kanya. Hindi maalis-alis sa isipan ni Mara mga pangyayari, kaya naman isipan niya mag-grocery na lang. Doon ay nakasalubong niyang isa sa kanyang katrabaho sa restaurant. Kumusta ka, manager? Lasing na lasing ka nung kailan Masayang bati ng dalaga. Wala nga akong maalala Nakakainis na anak na yan. Masarap pero nagkaka-amnesia ka. Di hindi mo maalala kung paano kaalagaan ni Sir Liam. Humahagik-hik sa kilig na tanong ng dalaga. Inalagaan talaga ako ni Sir? Oo, akala nga namin magkarelasyon kayo dahil ayaw ni Sir na alagaan ka ng mga kasamahan nating lalaki.
Kaya mas lalo kayong pinag-uusapan na may tinatagong relasyon. Kinikilig na sabi ng dalaga. Umiling-iling naman si Mara. Sinabi nito sa kanyang katrabaho na naging kakilala niya lang si Liam, kaya naman gano'n na lang siyang alagaan ni Liam. Hindi naman siya pinaniwala ng kanyang kasamahan kahit ano pang paliwanag ni Mara, kaya hinayaan niya na lang ito. Pag-uwi naman ni Mara ay unti-unti niyang naalala ang iba pang nangyari nung sila'y nag-inuman. Napasubsob na lang si Mara sa kanyang ulo sa manibela. Hindi niya alam kung paano siya papasok sa Lunes dahil alam niyang merong muli si Liam doon. Hindi nga rin alam ni Mara kung paano siya makikitungo kay Liam ngayon na may nangyari na sa kanila. Naiisip din ni Mara kung may relasyon na ba sila o one night stand lamang yun. Para kasi kay Mara ay hindi iyon one night stand dahil nagpaalam sa kanya si Liam na umalis na akala mo nobyo niya ito. Kanina pa kitang hinihintay. Nag-grocery ka pala. Sir, anong ginagawa mo dito? Sinabi kong tawagan mo ako, mag-text ka, pero ni isa galing sa'yo. Wala na ako nabalitaan. May problema po ba sa trabaho? Alam mo, hindi yan ang tinutukoy ko. Hindi nakapagsalita si Mara. Napabuntong hininga na lang si Liam at kinuha ang mga pinamili ni Mara sa grocery. Pinilit naman ni Mara na siya nang magbubuhat pero hindi siya pinakinggan ni Liam. Napalunok pa nga ng laway itong si Mara na nakita niya mga ugat na lumalabas sa kamay ni Liam habang buhat-buhat lahat ng kanyang pinamili. Pagpasok sa bahay, ay inalok ni Mara si Liam ng kape ngunit tumanggi ito. Pinaupo na lang ni Liam si Mara at siya na nag-ayos sa mga grocery at pinagluto pa si Mara. Napapaisip nga itong si Mara dahil para silang mag-asawa sa ikinikilos ni Liam. Tara, manood tayo. Ha? Manood tayo. May Netflix ka ba? Kung wala, ilagay ko Netflix ko. Bakit? Ayaw mo ba? Napanguso si Mara. Hindi na talaga niya maintindihan ang ikinikilos ni Liam, pero mas hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto niya na naroon si Liam sa kanyang tabi. Nang nakita ni Liam na hindi pa kumikilos si Mara, ay hinila na niya ito sa kamay hanggang sa mapaupo siya sa kanyang tabi. Naiila nga si Mara dahil nakaakbay sa kanya si Liam sa sofa. Hindi naman magawang gumalaw ni Mara kaya naman nag-focus na lang ito sa kanilang pinapanood. Hanggang sa nakatulog si Mara sa sofa. Napansin naman yon ni Liam kaya nilapitan niya ito sa kanyang kama at hinalikan sa noo bago umalis. Paggising ni Mara ay nakita niyang malinis ang kusina. Mayroon ding iniwan sulat si Liam na mag-text o mag-chat sa kanya kung gising na siya. Napaisip si Mara kung gagawin niya ba. Kaya naman agad siya nagpadala ng mensahe na good morning kay Liam at agad na binato ang cellphone sa kanyang higaan. Hindi siya mapakali at patingin-tingin sa kanyang phone. Nagpipigil na lang si Mara na kunin ang kanyang phone para tignan kung nakita ba ni Liam ang kanyang chat. Umiling-iling na lang si Mara at nag-focus sa kanyang pagluluto ng umagahan. Bakit pa ako hindi mapakali? Nag-chat lang ako ng good morning ah. Habang kumakain ay tumunag ang cellphone ni Mara. Napapikit na mariin si Mara para pigilan ng kanyang sarili na kunin ang phone na parang excited makita kung si Liam ba yun. Pwede namang katrabaho ko yun, di ba? Baka may nag-chat o text na hindi papasok. Oo, tama. Bakit ba si Liam lang kasing iniisip ko? Kinumbinsi na lang ni Mara ang kanyang sarili na hindi si Liam ang dahilan ng pagtunog ng kanyang cellphone. Nagmadaling pumunta si Mara sa kanyang kwarto para kunin ang kanyang cellphone. Kinakabahan na binuksan ni Mara ang kanyang messenger at laking gulat nang nabasa ang chat ni Liam na papunta na siya sa kanyang apartment para sunduin ito at sabay nang pumasok sa trabaho. Nanlalaki ang mga mata ni Mara. Napatingin ito sa salamin at mukhang aswang ito kaya naman dali-daling tumakbo sa banyo si Mara para mag-ayos. Isang oras na nakalipas ay nagme-makeup na si Mara nang biglang may kumatok sa pintuan ng kanyang bahay. Nagmadaling binuksan ni Mara ang pintuan. Bumungad kay Mara ang masayang ngiti ni Liam sa kanya. Pagpasok ni Liam ay hinalikan niya agad si Mara sa noo bilang pagbati dito. Bakit napapunta ka dito? Gusto ko lang na sabay tayo pumasok. Ganun ba? Nakapag-ayos na ako. Tara na. Kumain ka na ba? Tapos na. Tumango na lang si Liam at kinuha ng kamay ni Mara. Sa paglakad papunta sa kotse ni Liam ay magkahawak lamang sila ni Mara ng kanilang kamay. Kahit na nasa loob na sila ng kotse, ay nakahawak pa rin ang kanilang kamay. Gustong-gusto ni Mara na tanungin kung ano ba talaga sila. Hindi naman karaniwang ginagawa ng lalaki ang mga ginagawa ni Liam kay Mara.
matapos ang isang one-night stand. Nandito na tayo. Pwede ba ako magtanong? Ano yun? Ano tayo? Bakit ganito na lang ang kinikilos mo sa akin? Hindi mo ba talaga alam? Oo, gusto ko malaman. Ayoko mag-assume ng bagay na ako lang naman palang maniniwala doon. Hindi nagsalita si Liam. Pinag-isipan niyang kanyang sasabihin. Sinabi na lang niya kay Mara na mag-uusap sila tungkol doon mamayang gabi sa kanilang paglabas. Nagtaka naman si Mara ngunit tumango na lang ito. Pakiramdam kasi ni Mara na kapag mag-uusap sila sa mga oras na yun, ay hindi niya magagawang mag-focus sa kanyang trabaho. Ma'am, nag-away po ba kayo ni sir? Nagtatakang tanong ng isang katrabaho ni Mara. Ha? Hindi naman, tsaka lagi naman kaming nag-aaway kaya ba't mo naman natanong yan? Masyado kang tahimik ngayon eh. Mahinang sabi ng kasamahan ni Mara. Ano bang pinagsasasabi mo? Walang away na naganap? Nagkibit-balikat na lang ang kasamahan ni Mara at bumalik na sa trabaho. Samantalang si Mara naman ay hindi magawang pigilan na sumulyap kay Liam na masaya nakikipag-usap sa mga tao. Napabuntong hininga na lang si Mara, ngunit sumaya ito na makita niyang kanyang kaibigan na si Rina pagpasok ng restaurant. Mukhang tuwan-tuwa ka na makita ako ah. Ano naman bang problema? Nakangiting tanong ni Rina. Kung makapagsalita ka parang sinasabi mo na natutuwa lang ako na makita ka kapag may problema ako ah. Hindi naman. So ano nga bang problema mo? Natatawan tanong ni Rina. Hinila ni Mara si Rina sa isang gilid ng restaurant at ikinuwento lahat ang nangyari sa kanila ni Liam simula nung nagkita sila sa isang lamay. Natawa naman si Rina dahil talagang isa lang lamay pa siya nagpunta dahil sa sobrang kalasingan. Kung gusto mo malaman, bakit hindi mo tanungin? Curious na tanong ni Rina. Tinanong ko pero sabi niya mag-uusap kami mamaya. Oh, yun naman pala eh. Ano bang problema kung mag-uusap na naman pala kayo? Nagtatakang tanong ni Rina. Paano kung yun lamang ang pakay niya? Katawan ko, di kaya hindi naman siya seryoso talaga sa akin. Baka nga mamaya may asawa na siya na hindi ko alam eh. Kung ganon, paselosin mo para makita mo kung ano ba talaga nararamdaman niya sa'yo. Nakangiting sabi ni Rina. Agad namang pumayag si Mara sa sinabi ng kanyang kaibigan pero hindi niya alam na sa mga mata ni Rina ay nasisigurado niyang may gusto sa kanya si Liam. Hindi pa man pinapakilala ni Mara si Liam ngunit sa laging pagsubaybay ni Liam kay Mara gamit ang kanyang tingin ay natanto na agad ni Rina kung sino si Liam. Nang umalis na si Rina ay agad na nakipag-usap naman si Mara sa mga lalaking katrabaho nito. Naiinis nga ito si Liam dahil panayang mga kalalakihan na lang ang kinakausap ni Mara at mukhang masaya pa siya na nakikipag-usap sa mga ito. Busy ka ba? Meron kaming gagawin eh. Bakit parang sungit mo? May nagawa ba ako? Wala. At saka kung may gagawin ka naman, ano naman sa akin yun? Ha? Agad na lumingon si Mara sa isa pa niyang katrabaho at gumiti ng napakalawak sa kanyang katrabaho na lalaki. Nakaramdam naman ng selos si Liam, ngunit nagpipigil ito. Iniisip na lang niya kung bakit mukhang galit sa kanya si Mara, ngunit kahit anong isipin niya, ay wala siyang maisip na kung bakit nalang nagagalit si Mara sa kanya. Mamayang gabi huwag mong kalimutan. Sorry, hindi ako makakapunta. Ha? Bakit? Ayaw mo na bang mag-usap tayo? Magsasalita na sana si Mara nang biglang lumapit ang kanyang katrabaho na lalaki para tanungin kung tuloy sila mamayang gabi sa kanilang lakad. Niyaya kasi ni Mara ito na kumain sa labas. Hindi na lang alam ni Mara na kaibigan pala niyang asawa na lalaking yon at niyaya niya mag-asawa na kumain sa labas. Dahil hindi alam yon ni Liam, ay kinain ito agad ng selos. Dahil sa sobrang inis si Liam, ay hinila niya si Mara palabas ng restaurant. Maras niyang pinasok si Mara sa kanyang sasakyan at inuwi sa apartment niya. Bakit ba ako pinunta dito sa bahay? Buksan mo na lang ang pintuan. Bakit ba? Buksan mo na lang. Kunot noong binuksan ni Mara ang pinto. Pagpasok ng dalawa, ay agad na nilak ni Liam ang pinto at hinila palapit sa kanya si Mara. Marahas niyang hinalikan si Mara dahil sa gulat ay tinulak siya palayo ni Mara. Ano bang problema mo? Inuwi mo ba ako sa bahay para lang sa ganito? Ikaw ang dapat kong tanungin yan. Hindi pa ba ako sapat sa'yo para maghanap ka ng ibang lalaki? Ano bang pinagsasasabi mo? At saka ano naman sa'yo kung maghahanap ako ng iba? Ano ba kita? Ano mo ko? All this time,
Pinapakita ko sa yung intention ko pero tinatanong mo pa rin yan. Manghuhula ba ako para hula ng intention mo? Napabuntong hininga si Liam. Kinalma niyang kanyang sarili at balak na aminin ang kanyang nararamdaman. Ngunit dahil sa ikinilos ni Mara, parang naisip niyang siya magiging talo. Ayaw niya sumugal sa isang pag-ibig na siya lang palang nakakaramdam. Hayaan mo na. Simula ngayon, hindi na kita guguluhin pa. Bakit pa hindi mo na lang kasi sabihin? Bakit simula nung gabing yun wala ka nang ginawa kundi maging mabait at malambing sa akin? Kung kumilos ka, mo pang isang nobyo. Dahil gusto kita. Gustong gusto kita. Akala ko magkakaroon na ako ng pag-asa ngunit mukhang nagkamali ako. Dahil hindi mo ako nakikita kaya ka naghahanap ng iba. Sino ba nagsabi naghahanap ako ng iba? Kaya mo nga niyaya yung lalaking yun. Kahit amilakan tayo, di ba? Kasi mas gusto mo siya kaysa sa akin. Alam mo bang pamilyadong tao na yung tinutukoy mo? Lalabas kami ng pamilya niya ngayon dahil kaibigan kong asawa niya. Natahimik naman si Liam. Napaupo ito sa sofa at kinalmang kanyang sarili. Sa mga oras na yon, ay napagtanto niya na ang totoong nararamdaman ni Liam sa kanya. Umupo si Mara sa kanyang tabi. Hinila ni Mara ang baba ni Liam para iharap ang mukha nito sa kanya. Gusto mo ba talaga ako? Hindi pa ba halata? Sinabi ko na lahat-lahat, hindi pa rin ba halata? Ano pa ba dapat kong gawin para makuha ang interes mo? Nakuha mo naman na. Gusto ko lang makasigurado kong seryoso ka. Nagtaka naman si Liam sa gustong sabihin ni Mara sa kanya. Ikinawento ni Mara na ang dumalo na babaeng kinausap niya kanina sa restaurant sa Serena ay ang kanyang kaibigan at asawa ng katrabaho nilang lalaki sa restaurant. Ibig ba? Hindi ko alam kung ito nararamdaman ko pagkagusto rin sa'yo pero sa tuwing kasama kita, lagi na lang nagwawala tong puso ko. Napangiti si Liam at agad na hinalikan sa labis si Mara. Hindi naman nagprotesta si Mara at hinayaan ang kanyang puso magsalita. Humalik pabalik si Mara kay Liam hanggang lumalim ang kanilang paghahalikan. Binuhat ni Liam si Mara papatong sa kanyang mga hita. Pagkapatong ni Mara sa ibabaw ni Liam na nakaupo sa sofa, ay nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paghahalikan. Napapahaplos pa nga itong si Liam sa likod ni Mara hanggang sa kanyang puwet. Na mas lalong lumalim ang halikan at uminit ng katawan ng dalawa, ay unti-unting gumagalaw si Mara sa ibabaw ni Liam nang maramdaman niyang pagtigas ni Liam. Binuhat naman ni Liam si Mara nang siya ay tumayo para lumipat sa kama ni Mara. Dahan-dahang inihiga ni Liam si Mara sa kama na hindi tinitigil ang kanilang halikan. Pagkahiga ni Liam kay Mara, ay isa-isa niyang inaalis ang damit ni Mara sa gitna ng kanilang halikan. Nang tuluyan na nakahubad si Mara, ay pinaulan na ni Liam ng mga halik ang iba't ibang parte ng katawan ni Mara habang nilalaro ng kanyang kamay ang dibdib nito. Binalik ni Liam ang kanyang mga labi sa labi ni Mara para ipagpatuloy ang kanilang halikan. Nilipat niya rin ang kanyang kamay mula sa dibdib ni Mara papunta sa perlas ni Mara at nilaro-laro ito. Napaungol naman si Mara sa gitna ng kanilang halikan dahil sa ginagawa ni Liam. Nang hindi na nakapagpigil si Liam, ay inalis na rin niya ang kanyang t-shirt. Hindi niya inaasahan na sa pag-alis niya ng kanyang t-shirt ay babangon si Mara para alisin ang kanyang belt at buksan ang kanyang zipper. Binasa ni Mara ang kanyang mga labi na makita ang kabuuan ni Liam. Agad niyang kinain na nakatayon junior ni Liam na nagpaungol ng malakas kay Liam. Napahawak si Liam sa ulo ni Mara habang kinakain siya nito. Nang tuluyan ang kinain si Liam ng kanyang init ng katawan, ay hinila niya si Mara pahiga muli sa kama at pumosisyon sa gitna ng kanyang mga hita. Unti-unti niyang ipinasok ang kanyang sarili at nang naipasok niya na ang kanyang kabuuan, ay mabilis at malakas itong pinagbabayo si Mara. Malakas na mga ungol ang lumabas sa bibig ni Mara na naging musika sa tenga ni Liam. Naging lakas ni Liam ang pag-ungol ng dalaga ng kanyang pangalan. Kaya naman mas lalo pa niyang nilakas at binilisan ang kanyang pagbabayo at sinisigurong mariin pa ang bawat bayo nito. Hingal na hingal ang dalawa na nilabas si Liam ang kanyang kasarapan. Akala ni Mara ay tapos na sila ngunit nagkakamali siya. Nang nahabol ni Liam ang kanyang hininga ay inilabas na niya ang kanyang armas kay Mara at binuhat patalikod si Mara. Napalunok na lang si Mara dahil sa mga oras na yon ay nanginginig na ang kanyang buong paa. Ipinasok muli ni Liam ang kanyang sarili kay Mara mula sa likod. Napahawak si Liam sa leg ni Mara
at sinimula na muli ang malakas at mabilis sa pagbabayo nito sa kanya. Hindi inakala ni Mara na ganun na lang kasarap ang mangyayari sa kanila ni Liam at nagtaka ito bakit hindi man lang niya maalala ang nangyari sa kanila noong siya'y lasing kung ganun pala kasarap. Gusto ko lang talaga makasiguro. Sa iyo ko, Mara, iyong iyo ko. Para mas lalong masigurado, tatanungin kita ngayon. Ano namang itatanong mo? Will you be mine? Will you be my girlfriend? Napangiti si Mara. Napahawak ito sa kanyang dibdib at nagpipigil ng kanyang kilig. Tumango-tango si Mara at sinabing kay Liam lang siya. Doon ay nagsimula na ng tuluyan ang relasyon nila Liam at Mara. Hindi nila yon tinago sa kanilang mga kasamaan sa restaurant at hindi rin naman nagtaka mga ito dahil nakita na nilang mangyayari yon. Natuwa naman si Rina dahil nakahanap na rin sa wakas si Mara ng nobyo. Simula kasi nang naloko siya ng dati niyang nobyo, ay hindi na ito muling umibig pa. Halos hindi napakawala ni Liam si Mara. Lagi silang sabay pumapasok at sabay na umuwi. Dahil halos sa apartment ni Mara nakatira si Liam, ay tuluyan na lumapit si Liam sa apartment ni Mara. Mas komportable kasi itong si Liam doon kesa sa kanyang bahay. Wala naman naging problema sa relasyon ng dalawa. Sa restaurant ay lagi pa rin sila nagbabangayan, ngunit sa huli, sabay pa rin silang umuuwi na nakangiti. Minsan pa nga'y pinaglulutuan ni Liam si Mara kapag nakita niyang pagod ni Mara. Si Liam na rin na nag-grocery kung paminsan-minsan, pero kapag minsan naman ay dalawa sila ni Mara na mimili ng kanilang kakainin. Lagi ring nilalabas si Liam si Mara para ipasyal at kumain sa labas. Hindi nga inakala ni Mara na mayroon palang katulad ni Liam na lalaking mapagkakatiwalaan sa mundo. Sorry at hindi tayo sabay na umuwi. Nagtaka nga ako bakit yung driver mo nagantay sa akin. Kumusta meeting mo? Ayos naman kasi nakakapagod kausap pa mga matatanda. Panigurado hindi ka na nakakain na maayos doon. Gusto mo ipagluto kita? Anong lulutuin mo? Or anong naluto mo? Natawa na lang si Mara. Kahit hindi kasi sabihin ng mga bagay sa isa't isa, ay nagkakaintindihan agad ang dalawa na para bang kakilala na nila masyado ang isa't isa. Nagluto ng afritada si Mara para kay Liam. Agad naman nakaramdam ng gutom si Liam at kumain ng naamoy ang niluto ni Mara sa kanya. Ganun na lang ang naging setup ng dalawa. Kung kumilos at alaga ng isa't isa ay para mag-asawa. Kulang na lang sa dalawa ay ang kanilang kasal na lagi rin binabanggit ng kanilang mga katrabaho. Hindi naman ito pinag-iisipan ni Mara dahil kahit tumatagal na silang magkasama ni Liam ay ayaw niya pa rin magmadali. Ngunit ang mas lalong tumindi ang pagtatanong sa kanila ng kanilang kasal ay may napansin si Mara kay Liam. Lagi nag-iibang itsura ni Liam sa tuwing tinatanong sila kung kailan ang kasal. Okay ka lang? May problema ba kanina? Wala, bakit mo naman nagtanong? Kasi kanina nung tinatanong tayo sa kasal parang hindi ka mapakali. Alam mo naman na nagbibiro lang sila, di ba? Wala, hindi yon. Wala namang problema sa akin kung ikasal tayo. Doon din naman ang punta ng relasyon natin, hindi ba? Oo naman. Napangiti si Mara. Iyon din kasi ang isa sa dahilan kung bakit hindi siya nagmamadali at hindi iniisip ang kasal dahil pareho sila ni Liam na nasisigurado na doon din napunta ang kanilang relasyon. Sa isang dinner, niyaya ni Rina si Mara at Liam para kumain sa labas dahil buntis ito at gusto mag-celebrate. Masayang pumayag naman ang dalawa ngunit biglang nagalit si Liam nang natanong muli sila ni Mara tungkol sa kasal. Narealize si Liam na nasigawan at nagalit siya sa mga taong importante kay Mara, kaya naman humingi agad ito ng tawad at umalis sa restaurant. Nagtaka naman si Mara kung ngunit hinabol niya si Liam nang bigla siyang sinabihan ni Rina na habulin ito. Pagkahabol ni Mara kay Liam ay tinanong niya ito kung ano ang problema. Nagtatanong lang yung tao pero nagagalit ka? Nagalit ka ng ganun? Sabi mo nga sa akin, ayaw mo bang ikasal sa akin? Mahal kita Mara, mahal na mahal. Pero kailangan ba talaga nating iksal agad? Hindi. Kaya bakit ganyan na lang react mo sa mga taong importante sa akin nung nagtanong sila tungkol sa kasal? Alam mo, pansin na pansin ko na yan eh. Sa tuwing nababanggit ang kasal, nagiging ganyan ang itsura mo na para bang natatakot ka. Hindi ako natatakot. Bakit naman ako matatakot? May tinatago ka ba sa akin? May asawa ka ba kaya ganyan na lang takot mo sa kasal? Agad naman tinanggi ni Liam ang sinasabi ni Mara na mayroon siyang iba. Sinabi ni Liam na wala siyang ibang babae o asawa, kundi si Mara lamang.
Kumalma naman si Mara nang sinabi ni Liam na wala rin siyang balak ikasal sa iba kung di si Mara ang kanyang mapapangasawa. Mas lalong nagtaka si Mara. Kung gano'n na lang kasigurado si Liam sa kanya, bakit siya ganun mag-react sa tuwing nababanggit ang kasal sa kanila? Kinabukasan, nalaman ni Mara ang buong katotohanan. Pwede ko buwan tanungin kung sino ka? Ikaw ba si Mara? Walang emosyon tanong ng isang babaeng kumatok sa apartment ni Mara. Ako nga, may problema po ba? Ako si Carla, ang fiancé ni Liam. Nandiyan bang fiancé ko? Inis sa pagtatanong ni Carla. Anong trip to? Paano ka magiging fiancé ng kalibin partner ko? Hindi na nagsalita si Carla dahil biglang dumating si Liam. Tinignan kasi ni Liam kung bakit natatagalan si Mara sa pintuan, kaya sinundan niya ito, ngunit nagulat ito na makita si Carla. Itinulak ni Carla sa gilid si Mara para pasukin ang apartment at makalapit kay Liam. So, nandito ka lang pala. Masungit na sabi ni Carla. Carla, umalis ka na. Huwag mong idami si Mara sa gulo natin. Nagpapatawa ka ba? Gulo natin? Matagal na siyang kasama sa gulo natin simula nung gusto mong itigil ang engagement ang dahilan dito sa babaeng to. Inis sa sigaw ni Carla. Sinabi ko sa'yo, wala akong balak ikasal sa'yo. Kunot noong napatingin na lang si Mara sa dalawa hanggang sa nainis na lang din ito sa sinampal ng malakas si Liam. Nanahimik ang dalawa. Parang naging estatwa si Liam na makita lumuluhang si Mara. Kaya pala ganun na lang ang reaksyon mo sa tuwing nababanggit ang kasal sa atin dahil nakatadhana ka ng ikasal sa iba. Makinig ka sa akin. Arrange engagement lang ito nila lolo. Pumayag ako kasi hindi pa kita nakikilala. Kaya nakilala kita at napaibig ako. Pilit kong pinatigil ang aming engagement pero ayaw nila. Bakit hindi mo sinabi sa akin kung ganun? Kailan na kayo katagal? 2 years? Pero kailan mo lang ginusto na itigil ang engagement? Natatawang pagtatanong ni Carla. Hindi na kinaya ni Mara ang kanyang nararamdaman, kaya pinaalis niya si Carla at si Liam. Sinabihan ni Carla na kaawa-awa si Mara at umalis, ngunit si Liam ay hindi umalis at nagmakaawa kay Mara. Humahagulgol na sa pag-iiyak si Mara habang kinukuha ang mga gamit ni Liam. Pinagbabato niya ito sa kanya. Paulit-ulit ang sigaw ni Mara na lumaya si Liam at hindi na muli magpakita sa kanya. Maawa ka sa akin. Hindi ko intensyon na itago sa'yo talaga to. Kaya nga ayokong ikasal muna tayo dahil inaayos ko yun sa amin. Wow! Anong gusto mo? Magpasalamat pa ako sa'yo dahil tinago mo sa akin ang pagkakaroon mo ng fiancé? Ginawa mo pa akong kabet? Hindi ka kabet dahil wala kami relasyon ni Mara. Desisyon yun nila lolo noon at hinayaan ko lang dahil wala akong interes noon ngunit nakilala kita. Umalis ka na, Liam. Nandidiri na ako sa mga kasinungalingan mo. Maniwala ka please. Parang awa mo na maniwala ka sa akin. Hindi nagsalita si Mara at patuloy sa pagpapaalis kay Liam sa apartment nito. Hindi naman umalis si Liam at nanindigan sa gusto niyang makipagayos kay Mara. Dahil sa mga emosyon na dala ni Mara, ay hindi na niya makayanan kaya naman agad itong umalis. Wala siyang dala-dala at umalis na lang ito. Hinabay siya ni Liam ngunit agad ito nakasakay sa taxi. Kahit anong tawag ni Liam sa kanya, ay hindi niya ito sinasagot dahil iniwan niya ang kanyang gamit sa apartment. Nagmakaawa naman si Liam kay Rina at sa iba pang katrabaho nila sa restaurant, ngunit ni isa ay walang masabi kung nasan si Mara. Ilang araw na lumilipas at hindi na alam ni Liam kung anong kanyang gagawin. Matapos ang ilang araw na hindi pagpaparamdam, ay hinanap ni Rina si Mara. Dahil bata pa lang, ay magkasama na ang dalawa. Alam niya kung saan pupunta si Mara. Ilang araw ka na naming hinahanap. Pati si Liam nababaliw nakakahanap sa'yo. Nag-aalalang sabi ni Rina. Pwede ba, Rina? Kung pupunta ka rito para sabihin na bumalik ako kay Liam, umalis ka na lang. Ano ba kasi nangyari? Mabuti na lang alam ko nandito ka sa orphanage kung saan tayo lumaki, nagpunta, kundi baka nagtawag na ako ng pulis para ipahanap ka. Muling pagtatanong ni Rina. Nang nakita ni Mara ang pag-alala sa mukha ni Rina, ay naglakas loob ito nagkwento. Hindi makapaniwala si Rina sa kanyang narinig dahil alam niya at kitang-kita niya kung paano siya mahalin ni Liam. Paano kung talagang sinubukan ni Liam na itigil ang engagement nila? Hindi ba sabi niya na hindi naman niya gusto yon? Pumayag lang siya dahil hindi niya inaasahan na makikilala ka niya. Kunot noong sabi ni Rina. Bakit hindi niya sinabi sa akin? 2 taon kami nagsama sa iisang bubong. Akala ko, kilala ko na siya pero hindi pa pala.
Sa 2 taon na yon, pangalawang babae pala ako sa buhay niya. Naiintindihan ni Rina kung saan nagagaling si Mara. Kaya naman, hindi na siya nagsalita at niyakap na lang ang kanyang kaibigan. Napag-isipan ni Rina na manatili muna sa orphanage para makasama si Mara nang may napansin siyang nagbago kay Mara. Agad niyang kinausap ang mga nag-alaga sa kanila sa orphanage at ang mga nagtatrabaho doon at lahat sila'y sinabing ganun din ang kanilang iniisip. Si Mara na isang maarte sa pagkain, ngayon kumakain na parang walang bukas. Para ring namamanas ang kanyang mukha at lumaki ang kanyang tiyan. Kailan ka huling nagkaroon? Nag-aalalang tanong ni Rina. Hindi ko napansin. Alam mo namang irregular ang regla ko, di ba? Sensitive ba ang dibdib mo? Muling tanong ni Rina. Nagtaka naman si Mara. Ganun kasi ang nararamdaman niya sa kanyang dibdib, kaya nagtaka ito kung paano nalaman yun ni Rina. Sinabi naman ni Mara ang napapansin niya sa kanyang katawan at agad na kinabahan nang sinabi ni Rina na magpa-check up sila. May sakit ba ako? Kaya ba ganito na lang ang nangyayari sa akin? Lagi din kasi ako nahihilo eh. Hindi sakit. Basta mag-ayos ka na lang at pumunta tayo ng klinik. Seryosong sabi ni Rina. Umiling-iling naman si Mara. Takot kasi ito sa ospital, kaya sinabi niya kay Rina na ayaw niyang pumunta. Para kay Mara, hindi sakit ang kanyang nararamdaman dahil malakas siyang kumain. Kaya para sa kanya ay wala lang yun. Huminga na lang ng malalim si Rina at sinabihan si Mara na antayin siya. Umalis si Rina at matapos ang ilang oras ay nakabalik na rin ito. Saan ka ba nagpunta? Bakit ang tagal mo? Kunin mo lahat ito at subukan mo sa banyo. Dalian mo. Pagmamadali ni Rina kay Mara at binigay ang isang paper bag. Pagpasok ni Mara sa banyo ay agad niyang tinignan na naman ang paper bag. Nanlaki ang kanyang mga mata nang nakita ang pregnancy test ang pinamili ni Rina. Napalunok ito sa kaba. Ngayon naiisipin niya ng mabuti. Lahat ng kanyang mga nararamdaman ay sign ng pagbubuntis. Isa-isang luha nagsibagsakan sa mga mata ni Mara habang sinubukan niyang mag-test ng 5 PT. Napasingap ito ng malakas nang nakita niya na lahat ng iyon ay positive. Napahawak si Mara sa kanyang tiyan at umiyak ng umiyak. Hindi niya aakalain na sa pag-iwan niya kay Liam ay mayroon siyang daladala na memorya galing sa lalaking minahal niya ng sobra. Kailangang malaman to ni Liam. Seryosong sabi ni Rina. Nagjuju ka ba? Alam mo kung ano nangyari tapos gusto mo pang malaman niya? Mahara, open your eyes. Alam ko naiintindihan mo sitwasyon ni Liam, ngunit ayaw mo itong tanggapin dahil sa takot mo maulit muli ang nakaraan pero hindi si Liam ang ex mo. Inisasabi ni Rina. Anong gusto mo? Hayaan ko na, lokohin niya ako. Kung nakita mo lang si Liam sa ilang araw na wala ka, hindi mo maitatanong yan. Seryosong sabi ni Rina. Natahimik naman si Mara dahil sa sinabi ni Rina ay na-curious ito sa nangyayari kay Liam. Ilang araw nang iniisip ni Mara si Liam. Noong nagkaroon siya ng lakas ng loob ay tinanong niya si Rina. Sinabi ni Rina na simula nung nawala siya ay araw-araw siyang hinahanap ni Liam at nagmamakaawa sa kanila. Muntik pa nga daw lumuhod si Liam kay Rina para lang malaman kung sa'y siya, ngunit pinigilan siya ni Rina. Halata sa itsura ni Liam ang pagod at puyat na pati si Rina ay nag-aalala sa kanyang kalagayan. Alam ni Mara na tama lang na magalit siya, pero nang narinig niya nangyayari kay Liam kay Rina, ay nakokonsensya siya agad. Aalis na ako. Kailangan din ako ng pamilya ko. Malambing na sabi ni Rina. Ayos lang. Mag-focus ka sa pamilya mo at kaya ko naman ang sarili ko. Please, Mara. Kung wala kang tiwala sa ibang tao, lalo na sa mga lalaki, ako naman pagkatiwalaan mo. Buksan mong puso mo at makipag-usap ka kay Liam. Nakangiting sabi ni Rina. Pag-iisipan ko. Napangiti na lang si Rina at niyakap ang kaibigan. Samantalang si Liam ay abala sa pakikipagkita sa pamilya ni Carla. Nakikiusap ito na itigil ng kanilang engagement ni Carla. Gusto mo talaga matigil ang engagement niyo ng anak ko? Dapat handa ka na. Babawiin namin lahat ng connection namin sa kumpanya ng lolo mo. Seryosong sabi ng ama ni Carla. Sige. Kahit itigil niyo na lahat ng pakikipagsosyo sa kumpanya namin. Wala na akong pakialam. Basta matigil ang engagement namin. Ganyan ka na baka desperado na mapunta sa babaeng yon? Ganita sigaw ni Carla.
Wala na akong pakialam sa gusto mong isipin. Ang sa akin lang, matigil ang engagement natin na maayos dahil kahit papano, naging malapit ang pamilya mo kay Lolo. Kaya ginagawa ko ito, pero kapag ginagawa niyong panakot sa akin ng shares niyo sa kumpanya, wala na akong paki. Kung ayaw niyo, itigil ang engagement, sige. Pero kay Mara, sa babaeng mahal ko ako magpapakasal. Ano ba nakita mo sa babaeng yun? Isang manager sa restaurant? Pera lang habol ang babaeng yun sa'yo. Umiiyak na sigaw ni Carla. Huwag mong pagsalita ng ganyan si Mara. Siya nagtatrabaho siya para sa sarili niya habang ikaw, anak ka lang na mayaman kaya may kaya ka. Hindi nakapagsalita si Carla. Inilibot ni Liam ang kanyang paningin sa pamilya ni Carla at muling nagpaalam. Sa ilang araw na wala siyang balita kay Mara, ay nawalan na ito ng pakisalahan. Nagsisisi si Liam na dapat nung una pa lang na alam niyang mahal niya si Mara o nagkakaroon na siya ng interes kay Mara, ay tinigil na niya ito. Pag-uwi ni Liam sa apartment ni Mara, ay humahagulgol muli ito sa pag-iyak hanggang sa may tumawag sa kanya. Dali-daling sumagot si Liam na nakita niyang si Rina ang tumatawag. Talaga? Nandun siya? Sigurado ka ba? Sinabi ni Rina ang lahat, ngunit hindi niya sinabi ang pagdadalang tao ni Mara. Hindi naman na nagsayang ng oras si Liam at nagpunta sa orphanage na sinabi sa kanya ni Rina. Nanlaki ang mga mata ni Mara na makita si Liam sa labas ng orphanage na nag-aantay sa kanya. Alam kasi ng mga tao doon na magkakaproblema kung papapasukin agad siya, kaya naman sinabi na lang muna nila ang pagdating ni Liam kay Mara. Nakatingin lamang si Mara kay Liam. Kahit na malayo, ay napansin ni Mara ang pagkapayat ni Liam at ang mukhang halatang pagod na pagod. Anong oras na sa kakapupunta dito? Sorry, na-istorbo ko ba ang tulog mo? Hindi lang ako makapaghintay na makita ka ulit. Bakit ganyan ang itsura mo? Sorry, hindi lang ako nakatulog ng ilang araw na maayos. Sa bawat sagot mo ba, magsasorry ka na lang? Sorry. I'm sorry. Parang dinudurog ang puso ni Mara na makita na kayuko si Liam. Napakagat na lang ng labi si Mara at pinapasok na si Liam. Kumuha agad si Mara ng pagkain at pinagandaan si Liam. Nagtimpla pa ito ng kape nang makita ni Mara ang mabilis na pagkain ni Liam na para bang ito'y gutom na gutom. Mas lalo siya nag-alala. Kitang-kita sa mga mata ni Liam ang pagod at walang tulog. Namamayat na rin ang itsura ni Liam kaya nahalata ni Mara na hindi siya gaanong kumakain. Hindi ka ba kumain? Hindi ka ba natulog? Hindi ka man lang ba nagpahinga? Hinahanap kita eh. Bakit? Bakit mo ko hahanapin? Kasi ayaw kita mawala. Hindi na napigilan ni Mara ang kanyang sarili. Humagulhol na ito sa pag-iyak at nilabas lahat ng sama ng loob niya sa nangyari sa kanila ni Liam. Agad naman tumayo si Liam at lumapit kay Mara para yakapin ito. Walang katapusan na paghingi ng tawad ang lumabas sa mga bibig ni Liam. Nang nagawang kumalma ni Mara, ay tinanong niya muli kung bakit ba humantong sa ganun. Sinabi ni Liam lahat ng pangyayari hanggang sa pakikipag-usap nito sa pamilya ni Carla. Kinain ng konsensya si Mara. Tama nga sinabi sa kanya ng kanyang kaibigan na si Rina. Naiyak na rin si Liam. Humingi ito ng tawad kay Mara at nagmamakaawa na umuwi na sila. Pangako ko sa'yo, aayusin ko na. Lahat sasabihin ko sa'yo. Hindi na ako magtatago ng ganung bagay at hindi ko na rin hahayaan na mangyari ulit yun. Bumalik ka lang sa akin, lahat gagawin ko. Paano kapag sinabi ko, hindi lang ako babalik? Hindi lang ako. May bata akong kasama. Tatanggapin mo pa ba ako? Anong ibig mong sabihin? May aampunin ka ba rito? Okay lang sa akin, mamahalin ko siya ng buong buo. Kayong dalawa magiging mabuti akong ama. Hindi. Kinuha ni Mara ang kamay ni Liam at inalapag ito sa kanyang tiyan. Nalaki ang mga mata ni Liam na luhaan nang na-realize niya kung anong gustong sabihin ni Mara. Mas lalong humagulgol sa pag-iyak si Liam. Wala na itong masabi kundi sorry at salamat dahil siya magiging ina ng kanyang anak. Nagyak pa ng dalawa. Sa mga oras na yon ay tuluyan ang pinakawala ni Mara ang galit at duda niya sa lahat. Nangako siya sa kanyang sarili na hindi na niya hahayaan na maapektuhan ang kanyang desisyon ng kanyang nakaraan. Sa orphanage natulog ang dalawa. Natuwa nga itong si Mara na para bang hinahaplos ang kanyang puso nang pagising niya. Nakita niyang inaasikaso ni Liam ang mga bata sa orphanage. Masaya nakikipagkwentuhan din si Liam sa mga nag-alaga kay Mara at iba pang trabahador doon.
Bago umalis ang dalawa, ay nangako si Liam na pupuntang kanyang sekretary doon para pag-usapan ng donation ng kanyang ibibigay. Nagpasalamat ang lahat. Nakangiti lamang si Mara na nakatingin kay Liam. Okay ka lang ba? Masyado ba nakakapagod ang biyahe? Ano ka ba, Liam? 1 oras lang ang biyahe. Kahit na, gusto mo bang kumain o may gusto ka bang kainin? Pagluto mo ko ng carbonara na may hotdog. Malawak na napangiti si Liam. Pag-uwi nila, ayun agad ang kanyang ginawa. Sa mga sumunod na araw, ay pumasok na rin si Mara sa restaurant. Niyakap siya lahat ng kanyang katrabaho dahil sa pag-alala sa kanya. Naging masaya naman ang lahat nang malaman na buntis si Mara. Si Liam naman ay naging abala sa mga bagay-bagay. Ibinenta niya ang bahay kung saan siya lumaki at bumili ng bago nang hindi alam ni Mara. Naganda rin si Liam na magarbong sorpresa sa restaurant para makapag-propose si Mara gamit ang tulong ng ibang katrabaho. Naging tahimik muli ang buhay nila Liam at Mara. Habang tumatagal, ay unti-unting bumabalik ang sigla ni Mara kay Liam hanggang sa tuluyan ang nawala ang sama ng loob ni Mara. Anong kailangan mo at pupuntahan mo pa ako dito? Hinahanap mo ba si Liam? Hindi. Ikaw ang pakay ko. Pwede ka ba makausap? Seryosong tanong ni Carla. Nag-alala naman ang mga katrabaho ni Mara, ngunit sinabihan nila ito na huwag sabihin kay Liam ang kanilang pag-uusap. Tumango naman ang mga ito at nagayos na si Mara para sundan si Carla. Pumunta ang dalawa sa isang coffee shop na walang masyadong tao. Sabihin mo na sa akin kung anong kailangan mo. Hindi mo ba kayang hiwalayan si Liam? Milyon-milyon na mawawala sa kumpanya na iniwan ng kanyang lolo dahil lang sa'yo. Desperadang sabi ni Carla. Alam ko. Kung ganun, bakit hindi mo pa siya hiwalayan? Hayaan mo na lang bang makita si Liam na bumagsak? Kunot noong pagtatanong ni Carla. Sinabi sa akin ni Liam yan. Pinaliwanag niya sa akin. Sinabi ko na rin sa kanya na mas mabuti pa siguro maghiwalay kami pero alam mo sabi niya? Ano, nangako na naman siya ng isang bagay na hindi naman makatotohanan? Natatawang tanong ni Carla. Gagawa siya ng paraan, lumaki siyang pinapanood ang kanyang lolo sa pagdinegosyo kaya malaki ang tiwala niya magiging maayos ang lahat. Niwala ka naman. Tama nga ako. Isang walang alamang minamahal ni Liam. Ano bang ginawa mo para mahalin ka ni Liam kahit ganyan ka namang klaseng babae? Galit na pagsisigaw ni Carla. Tama ka. Wala akong alam. Hindi ka tulad ni Liam. Lalo na sa pagnenegosyo. Pero isa lang ang alam ko. Determinado si Liam. Natuto na rin ako sa pagkakamali ko na hindi siya pagkatiwalaan. Pinaglalaban niyang pagmamahalan namin. Kaya yun din ang gagawin ko. Magsasalita pa sana si Carla nang biglang tumayo si Mara at sinabing baka hinahanap na siya ni Liam dahil masyadong overprotective si Liam noon nalaman nilang buntis siya. Namula sa galit si Carla. Kinain ito ng inggit at selos, lalong-lalo na nang nalaman niyang bumubuo na sila ng pamilya ni Liam. Matapang na umalis si Mara sa coffee shop at bumalik sa restaurant. Ngunit sa pagbalik niya, nakita niyang halos walang katao-tao sa restaurant. Napatingin siya sa kanyang relo at nakitang hindi pa naman closing time. Napapikit-pikit ang mga mata si Mara nang biglang may nakita siyang red carpet na punong-puno ng mga rosas. Sa paglalakad niya at pagsunod sa red carpet at mga rosas, ay biglang may nagpatugtog ng kanta. Hindi lang ito ordinaryong kanta, kundi iyon ang love song nila ni Liam. Habang naglalakad, ay narinig ni Mara na nagsimulang kumanta si Liam. Hindi pa niya nakikita si Liam, ngunit alam na niyang boses niya yon. Pagsunod ni Mara sa carpet at roses, ay napunta siya sa likod ng restaurant, kung saan punong-puno ito ng magagandang ilaw, at sa huli ng carpet ay meron doon si Liam na kumakanta habang may hawak na rosas. Hello, Miss Beautiful. Ano to? Kaya palang busy mo masyado ha? Gusto ko lang i-surprise ka dahil special ang araw na to. Ha? Hindi naman natin anniversary or monthsary ngayon ah. Basta, halika, kain na muna tayo at baka gutom ng bibi natin. Umiling-iling na lang si Mara at hinayaan niyang gabayan siya ni Liam paupo sa isang upuan. Nagpalakpak si Liam at sunod-sunod na nagsidatingan ng mga katrabaho ni Mara na may daladalang pagkain. Napaawang na lang ang mga bibig ni Mara na makitang iba't ibang pagkain. Agad itong nakaramdam ng gutom. Natawa naman si Liam dahil sa naging reaksyon ni Mara. Naisip niya mukhang magiging matakaw ang kanilang anak. Masayang kumain ang dalawa, nagkukwentuhan, nag-aasaran at naglalambingan.
Hanggang sa biglang sinabi ni Liam na panahon na para lumipat sila. Anong ibig mo sabihin? Lilipat tayo? Gusto kong apartment mo. Sobrang komportable ako doon pero gusto ko na magkaroon tayo ng sarili nating bahay kung saan palalakihin natin ang mga anak natin. Saan naman tayo lilipat? Sobrang nakakabigla to. Nagpakita ng mga litrato si Liam tungkol sa bahay na kanyang binili. Pinaayos din ito ni Liam. Lahat ng sinabi ni Mara na gusto niya sa isang bahay ay nakita niya sa mga litrato. Nagbabanta ng mga luha na magsibagsakan sa mga mata ni Mara habang tinitignan ng bahay. Sa atin to? Kulang na lang ay mga furnitures at design. Pero ikaw na bahala doon. Pwede kong gawin lahat ng gusto ko? Oo naman. Sabi mo gusto mo magkaroon ng sarili mong garden. Ayan, may space sa likod kung saan magtatanim ka. Gusto mo rin ng malawak na kusina kaya ayan, kinuha ko. Tuluyan ang nagsibagsakan ng mga luha ni Mara habang nakangiting tinitignan ang bawat litrato. Akala ni Mara ay yun lamang ang sorpresa ni Liam nang biglang tumayo si Liam at lumuhod sa kanyang harapan. Napasinghap na malakas si Mara at hindi makapaniwalang nakatingin lamang kay Liam. Dito sa bahay na to, sisimulan natin ang buhay mag-asawa. Dito natin papalaki ng ating mga anak at itong bahay na matatawag nating bahay na araw-araw nating mauwian. Our space, our home. Kaya Mara, hindi man ako perpekto at may mga pagkakamali sa relasyon natin. Pero mahal na mahal kita Mara. Will you marry me? At samahan ako sa lahat ng mga to. Humagulgol sa pag-iyak si Mara at tumayo para yakapin si Liam. Paulit-ulit niyang sinabing oo, pakakasalan niya si Liam. Sinabi pa ni Mara ang kanyang pagmamahal kay Liam. Lumuluhan nagpapalakpakan naman ang mga trabahador sa restaurant. Sa mga sumunod na araw ay naging abala si Liam sa kanyang kumpanya. Malaki pa rin kasi nawala dito dahil sa pagtanggi niya sa engagement nila ni Carla. Ngunit unti-unti niya na itong nababawi. Ilang buwan na nakalipas ay lumaki na rin ang tiyan ni Mara. Lagi sila nagpapacheck up ngunit hindi nila sinasabi ang gender kina Liam at Mara. Kasama nila nagpapacheck up si Rina, kaya si Rina lamang ang nakakaalam. Gusto kasi ni Mara na magkaroon ng baby shower, kaya naman nung naipakita na ang gender, ay agad na naghanda mga ito sa kanilang baby shower. Dahil gusto ni Mara na simple, kakain lang tayong lahat kasama mga bisita sa isang open area na resto. Pagkatapos ng dinner, tuluyan ang dumilim doon na natin gagawin ang gender reveal through fireworks. Nakangiting sabi ni Rina kay Mara at Liam. Okay ako dito, maganda to. Sabi ko na nga ba maganda maiisip mo eh. Agree din ako, ito na gawin natin. Tumango na lang si Rina at naghanda na. Nang dumating ang araw para sa gender reveal ay masayang nagsalo-salo ang mga taong makalapit kina Liam at Mara. Matapos doon ay naghanda na sila para sa gender reveal. Halos lahat ng bisita ay nakalabas ng cellphone para videohan ang pangyayari. May narinig na putok na 3 na sabay-sabay. Sa right ay color pink, sa left naman ay color blue. Nung una ay nagtaka ang mga tao dahil parehong gender ang lumabas, ngunit paglapag ng pangatlong putok sa kalangitan ay napahiyaw ang mga tao. It's a twin. Kambal? Kambal ang anak natin, lalaki at babae. 2 anak ko. Lalaki at babae, Liam. 2. Masayang nagyakapan sina Liam at Mara. Nagpalakpakan naman ang mga bisita. Matapos ang gender reveal ay naganda na si Mara at Liam sa pagdating ng kanilang kambal na anak. Sa mga sumunod pang buwan ay tuluyan ang naibabangan muli ni Liam ang kumpanya na iniwan sa kanya ng kanyang lolo at pinalago niya pa ito. Mayroon din siyang pinatayong bagong negosyo na mas lalong magpapalago sa kanyang kumpanya. Si Mara naman ay abala sa restaurant. Mahal niya masyadong restaurant at gagawin ang lahat para lumago ito, kaya naman ibinigay ni Liam yon kay Mara. Nung una ay tumanggi pa si Mara, ngunit pinili ito ni Liam hanggang sa pumayag na ito. Noong nanganak si Mara ay hindi ito nahirapan dahil lumabas agad ang kanyang mga anak. Isang babae at isang lalaki na pinangalanan ni Liam sa kanyang lolo ang lalaki. Samantalang si Mara ay pinangalanan niya itong Rosaline. Grabe, ilang buwan kong dinala paglabas, ikaw ang kamukha, walang hustisya. Malay mo, kaugali mo naman. Saan naman ang hustisya ko doon? So nagre-reklamo ka sa ugali ko? Hindi gustong gusto ko nga eh. Nagre-reklamo ka yata eh. Hindi nga. Well, kahit naman magreklamo ka, wala ka na magagawa.
Ginusto mo to kaya panindigan mo. Hindi rin ako papayag na makakawala ka pa. Natawa ng malakas si Liam. Napahalik na lang ito sa noo ni Mara. Noong lumangkas na si Mara, ay doon naman sila naghanda para sa kanilang kasal. Dahil sa parating pag-organize si Rina sa mga ibinibigay na event sa kanya ni Mara sa restaurant, baby shower at ngayon, kasal nila ni Liam ay naisip niyang pagkakitain ito. Kaya naman naging sikat na organizer si Rina dahil sa dalawa. Ang kasal ay isang magarbong kasalan. Gusto sana ni Mara ay simple lang, ngunit gusto ni Liam ibigay lahat sa kanya. Pati itong si Rina ay hindi pumayag dahil gusto niyang ikasal si Mara sa bonggang kasalan. Wala nang nagawa si Mara kaya pumayag na lang ito. Matapos naman silang ikinasal, ay naging abala si Mara at Rina sa pagdedesign ng bahay na kanilang lilipatan. Pati ang kwarto ng kambal ay inayos na rin ni Mara. Hindi niya inakala na masyado siyang masisikapan sa kanyang apartment nang dumating ang kambal, kaya sobrang saya niya dahil meron na siyang malaking bahay. Ang ganda, parang yung pakiramdam ko sa apartment ay nandito rin. Siyempre, ako nagayos eh. Pilit na umubo naman si Rina sa gilid na ikinatuwa ni Mara. At saka malaki rin ang tulong ni Rina. Thank you, Rina. Hindi namin na naman gagawin kung wala ka. Dapat lang na magpasalamat kayo sa akin, oh. Dahil ilang client ang tinanggihan ko para mag-focus dito sa bahay niyo. Proud na sabi ni Rina. Napayakap si Mara sa kanyang kaibigan. Niyakap din naman ni Rina si Mara. Masayang dalawa sa isa't isa, lalong-lalo na si Rina. Kung hindi dahil kay Mara, ay hindi magiging manager sa restaurant ang kanyang asawa. Hindi lang yun. Hindi rin madidiskubre ni Rina ang talent niya sa pag-organize sa mga event. Dahil naman kay Liam na pagre-recommend kay Rina, halos lahat ng client ni Rina ay mga mayayaman. Sa panahon na nahihirapan ako o nawawala ako sa landas, nandyan ka parati para sa akin. Wala pa mga asawa natin, tayong dalawa na magkasama. Kung hindi tayong dalawa magtutulungan, sino? Natatawang tanong ni Rina. Tama ka. Hindi man tayo magkadugo pero magkapatid pa rin tayo. Malakas na sabi ni Rina. Napangiti naman si Liam habang hawak-hawak ang kanyang kambal na anak. Matapos noon ay nilibot nila ang bahay. Nagpa-house blessing pa sila at buong pusong naging masaya mga malalapit na tao kina Liam at Mara. Sa relasyon ng mag-asawa, ay natutunan ni Mara na hindi lahat ng pagkakamali ay dapat husgahan agad. At natutunan din ni Liam na walang masihigit pa sa pagiging tapat sa taong minamahal. Sa kabila ng mga pagsubok, hindi nila hinayaang masira ng takot, selos at nakaraan ang kanilang pagmamahalan. Ang kanilang karanasan ay nagpapakita na kung tunay ang pagmamahal, laging may puwang para sa pagpapatawad at pag-unawa. Sa huli, ang kwento ay nagtuturo na magandang asal ay nakikita sa pagiging matatag, mapagmahal at marunong magpatawad. Ang pagmamahala ni Mara at Liam ay naging inspirasyon hindi lamang para sa kanila, kundi pati sa mga taong nakapaligid sa kanila. Pinatunayan nilang ang tunay na pag-ibig ay hindi natitinag ng problema, kundi lalo itong tumitibay kapag pinipiling manatili at ipaglaban ang isa't isa. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam! Nahihilo ko. Grabing hilo ko. Pagrereklamo ni